Praise God. Amen? Amen. So, isang kagalakan muli na muli ako'y nakarap sa inyo at muli ko makita. At nakita niyo muli ako for how many months, no? Ako po ay abalang-abala sa pagiging tent maker at abalang-abala rin sa pagiging minister. Sapagkat naniniwala po tayo ay siguro hindi ako gagamit ng mic. Di maririnig. Kasi mas komportable akong walang mic. Di maririnig. Di pala ako maririnig kasi direkta tayo sa ating YouTube. No? Meron akong YouTube channel. No? Hello. Okay. So, lalo na sa nakikinig sa akin sa YouTube, no? Huwag kayong nilipat. Tapusin nyo ang aking Mr. Ken Try YouTube channel. No? So, purihin ang Panginoon at sa mga hindi pa nakakilala, ako po si isang evangelist missionary, si Brother Arnel Cantoria. Ako po ay dating pastor sa Pilipinas. At subat narito ako ay bilang isang evangelist missionary, the same time ay tawag natin ay OFWM, Overseas Filipino Worker Missionary. Amen! Kasi naniniwala po tayo, basta't anak ka ng Diyos, kasi nagtatrabaho ka, hindi dapat nawala ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hello, amen po ba? Amen! Lalo na kung alam mo na may tamang relasyon ka sa Diyos. Hindi pwedeng mawala ang paglilingkod sa Diyos. Kung paglilingkod sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Yun ang tunay na OFWM. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun ang OFWM. Sa katabi mo at sa likod mo. Come on. Ano ang ibig sabihin ng OFWM? Overseas Filipino Worker Missionary. Tayo ay mga misyonaryo ng Diyos kung anak ka ng Diyos. Amen? Amen? Hindi ka magiging misyonaryo kapag hindi ka anak ng Diyos. Kaya kung alam mo may tamang relasyon sa Diyos, you are missionary. So mga kapatid, mga kaibigan, ay isang kagalakan muli na tumawag si Sister Jessa. Ako po ay laging nagpipreach sa Word for the Word. At sa Baguio, at umikot po tayo sa mga churches. Pag Monday to Friday, sa Saturday, ay tayo po salitang Koreano, Korean language, no? Parang Korean na rin, ano? Language ay arubaitu. No? Arubaitu. Pero pagdating ng Saturday evening hanggang Sunday, pag may privilege ka or opportunity to serve God, ako ay humihinto sa pagiging arubaitu. Ako po ay nagmi-minister naman. Amen? Lalo na kung naiintindihan mo ang kaluluwa. Kaya pag-uusapan natin mamaya ay yung pinamagatang kong knowing the truth. Nasanay ang ibang iglesia kapag ako'y nangangaral, ako ay nagpapalabas. Pero minsan nagsishow ako sa church, minsan hindi ako nagsishow sa church. Kaya sa oras ito, ako ay more in preaching, more in teaching. Kaya ang mga umaasa dito at siguro si Brother Arnel ay mag-show to. Meron naman itong siyasabi nga magic tricks. No? Kasi nakilala akong magician pastor, pero I'm not a magician. Okay? Hindi rin ako entertainer. Pero ako ay performer ng Panginoon. No? Performer through visual arts. Pero ngayon, I am preaching without visual art. Kasi nakapokus tayo sa mga, ito ang burden ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, papalabas pa ba ako? Sabi ng Panginoon, may panahon na may palabas, may panahon nang walang palabas, more in preaching. Amen! Amen. Hello, amen po ba? Amen! Palampakan natin ang Panginoon. So, praise God. At ang pag-uusapan natin ay pinamagatang knowing the truth. Ikaw nakikinig at nanonood sa aking YouTube, knowing the truth. Bakit po? Sapagkat lahat ng bagay, dapat alamin mo ang katotohanan. Hello? Hello? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, knowing the truth. Knowing the truth. Anong pamagat ng ating mensahe ng Diyos para sa atin? Knowing the truth. Knowing the truth. Tayo ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sapagkat muling aalamin namin ang katotohanan.
Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Salamat sa iyong salita na siyang totoo. Panginoon, samahan mo kami ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, inaangkin namin ang iyong conviction. Hamunin mo kami, Panginoon. In Christ Jesus we pray. Amen and amen. Mga kapatid, mga kaibigan, open your Bible. Ang ating pinaka-verse ay Hebrews 10:25. Bago tayo tumalakay sa ating pinaka-puntos, huwag kayong mag-alala dahil si Brother Arnel ay hindi mahabang mangaral. No? Hindi ako mahabang mangaral. Dahil introduction pa lang mahaba na. No? Introduction pa lang mahaba na. Okay? Lalo pa kayong puntos. Pagdating sa puntos, maikli na yan. Okay? So, Hebrews 10:25. Kung meron kayong Biblia, open your Bible. Kung wala kayong Biblia, kilala nyo si Brother Arnel. Dahil mas wala kang Biblia, the Bible says, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya kung wala kang Biblia, ang gagawin mo na lang ay just take time to listen. Amen? Amen. Hello? Amen? Amen. Kaya, ulitin ko ulit, kung walang Biblia, makinig ka na lang. Pero kung sa susunod at habang inahamon ka ng Diyos at meron kang dalang Biblia, dalhin mo ang Biblia. Pero kapag hindi mo dinadala, ang encourage ko sa iyo ay just take time to listen. Amen? Okay. Hebrews 10:25. Buti na lang, meron tayong mga servant ng Diyos na talagang inaano natin. Okay. Pakibasa po sabay-sabay po tayo sa Bible. Hebrews 10:25. Kung English man yan, English. Kung Tagalog man yan, Tagalog ang mahalaga. Dahan-dahan bibigkasin at sabay-sabay bibigkasin. Ready? Begin. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Close your Bible. Kilala niyo rin ako, di ba? For how many months ako na-preach dito, pag sinabi kong open your Bible, open your Bible. Pag sinabi kong close your Bible, close your Bible. Bakit? Kasi may mga pastor na nangaral, nagpipreach, mababasa pa rin ang basa ng Bible. Imbes na makinig, hindi ko yung nakikinig, basa pa rin ang basa. Kaya ang ginagawa ko, makinig ko sila ng Diyos, pag sinabi kong open, open. And take note, reminder lang po, ang gamot sa limot ay paalala. Walang personalan po. Bilang isang mangangaral at ibang hilista ng Panginoon at lingkod ng Diyos, ang cellphone natin. Dahil ang gusto ng Diyos na kayo po ay nakapokus sa salita ng Diyos. Amen? Kung ito po ang cellphone ninyo ay malakas, i-silent mo po. Para hindi po maka-interrupt. Kunting minuto lang naman yan eh. Tama? Pero kung kaya nyo i-off nyo. Pero kung gusto silent mo lang and vibrating, go ahead. Bakit? Kasi napaka-importante sa araw ng pagsamba, Monday to Saturday, trabaho, ang araw ng Sunday, yan ay time ng pagpupuri, time ng pagsamba sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Amen! Isipin mo ang mga ibang denomination, ang ibang iglesia, pag pumasok sa iglesia, talagang tahimik, talagang nakikinig. Tama? Amen! Alam niyo mga kapatid na kaibigan, nasa atin ang totoo. Amen. At ang totoo ng Biblia, nasa atin ang totoo ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, kung nasa atin totoo, let us do it, the true worship. Today, Monday hanggang Saturday, dami natin trabaho, yagan tsugan pa eh. 24 oras, Pilipino, hindi natutulog. Di ba? Pagdating ng Sunday, natutulog. Di ba? Di ba? Pero andiyan ba kayo? Amen. Kaya walang tulugan dito ha? Amen? Walang tulugan. Bakit? Pag matutulog ka, namimiss mo ang grasya ng Diyos. Anong grasya? Kung pangungusap, kung himala ng Diyos. Pag hindi ka makikinig, naglalakbay ang isip mo, ikaw ay natutulog, at ikaw ay naiistorbo sa mga bagay, namimiss mo ang salita ng Diyos. Pag iyan ay namimiss mo lagi sa araw ng samba, ng araw ng linggo, sa panahon ng problema, sa panahon ng suliranin, sa panahon ng pangarap,
Pag nakalimutan mo salita ng Diyos, ikaw ay nanghihina. Kapatid, kaibigan, pag meron ka salita ng Diyos, lalakas ka. Ang isang tao walang salita ng Diyos, lagi nagugumihan. Nakataranta. Nalilito. Tama? Hello, tama ba? Amen. Bakit? Walang salita ng Diyos yan. Pangalawa, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, wala nang panang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Pagod na eh. Ako pagod din ako magtrabaho eh. Araw ba ito eh? Isipin mo, tekbe. Sabi nga, hello, yung siya, Pilipisa ng tekbe yung. Papasanin ko, jumbo, oversize pa. Pagdating ko sa bahay, pagod na pagod. Pero bilang alam ng Diyos, hindi ako pwedeng hindi magbasa. Kasi anak ako ng Diyos eh. Amen. Lingkod ako ng Diyos eh. Kaya kung kayo ay isa sa hinilang ng Diyos at tinawan ng Diyos, hindi pwedeng hindi kayo magbabasa. Amen. Pipilitin yung magbabasa. Eh wala talaga panahon eh. Imposible. May panahon kayo. Amen. Ayaw nila. Amen. May panahon nga sa Nori Bank eh. Hello? May panahon nga sa barkada eh. May panahon nga sa chismisan eh. Tama? Eh bakit konting isang chapter lang, isang verse man lang? Hello? Kaya kung wala ka ng time na makinig, magbasa ng Biblia, araw ng linggo, makinig naman. Amen? Pag makikinig ka, magiging matalino ka. Amen. Sabi mo sa iyong katabi eh, magiging matalino ka! Magiging matalino ka. Tama? Amen. Bakit? Malalaman mo ang tama't mali. Lagi kong inuulit ko sa mga iglesia. Isipin mo, nakakalungkot. Kilalang-kilala natin, bagong issue. Dati pa lang, yung mga sambong kalata, nakaigit, no? Global. Ang ating kilalang dating sundalo, di ba? Hingara. Bakit? Si Angelo Reyes. Kilalang matapang na sundalo. Nagbit kami yan do sa Camp Aguinaldo. Dati ako nag-work sa Camp Aguinaldo. Isa po ako sa volunteer accredited na instructor sa mga military. Ako po ay lisensyado sa DILG, LGU and LGA. Nagtuturo kami ng about core values. Ang mga tinutulong ko mga colonel, teniente, sargento, general. Bakit? Ang puso kasi evangelism. So sa madaling salita, si Angelo Reyes, ang ating kagalang-galang, na kung saan ay, ang tawag doon, homicide ba yun? Outside eh, no? Kasi doon sila nagpakamatay sa labas eh. Tama ba? Kasi nagpakamatay sa labas ng bahay, homicide eh. Sa labas sa bahay o sa loob? Outside ang tawag doon, no? Kasi iba nagpapakamatay sa dagat, seaside. Ang iba nagpapakamatay sa ilog, riverside. Ang iba sa sobrang daming pera, pumunta sa state side. Ano bang klase niya? Nagpakamatay pa rin, kasalanan pa rin yan. Tama ba? Hindi. Bakit nagpakamatay? Si Angelo Reyes. Simple lang. Because of sin. Ano ang sin? Ignorance of the Word of God. Amen. Hello? Pero si Angelo Reyes, nakinig ng salita ng Diyos. Dahil hindi pwede ka ma-promote bilang sundalo, bilang pulis, nang walang subject about values. The 6 core values. Requirements yan. Dahil ako rin po ay nag-train na bilang isang military. 6 months ba naka-3 months na ako awol. Hindi ko kaya. Wala tayo magkano, hindi lang tawag sa akin, hindi lang sundalo ng gobyerno. Pero sundalo ako ng Diyos. Amen! Bakit? Para ituro ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, pinag-aaralan ko mabuti, simple lang eh. Si Angelo Reyes, kasi pasensya ko, medyo islang ako kasi Italiano kasi ako eh. Nanay ko Ita, tatay ko Ilocano. No? So sa madaling po salita, kaya po siya nagpakamatay dahil, una, wala siyang tamang relasyon sa Diyos. Amen. Pangalawa, hindi niya binubulay-bulay at wala sa kanya ang rooted of the Word of God. Kasi kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos at ikaw ay talagang naniniwala sa tunay na salita ng Diyos, hindi ka papatay